Tayo po'y manalangin upang tayo gabayan ng mahal na Panginoon Jesucristo. Dakila namin Ama makapangyarihan sa lahat. O Diyos, sa hapong ito, kami po'y narito at nagpapasalamat sa bawat yugto ng iyong banal na gawain mula pa lang sa simula, mahal na Panginoon, na patuloy mong ibinuhos ang iyong banal na Espiritu sa pag-iingat mo po sa paglalakbay ng aming mainman makapatiran na karating malhati sa iyong iglesia. Mahal na Panginoon, maging sa mga bunga ng krusada na nagsisamba, mahal na Panginoon, sa dako ng laurel, patuloy pagpalain, mahal na Panginoon. Sa hapong ito, Diyos, sa unat dalangin ng aming beloved praise in the Lord, malapang yung beloved children, patuloy lang isa na iyong balingkod, ano man ang bibigay doubt, pagalilang, gawa ng kaaway, doubt, in the name of Jesus, and our sins, and believe cast out, in the name of Jesus, cast out from us, doubt, in Jesus' name, amen, and amen. Palakpakan po natin ang ating manapan ni Kristo. Praise God. We give the highest praise, glory, and honor to our loving Savior Jesus Christ. We give the full honor to our beloved friends in the Lord. We remember cherish the blessing, preaching, and teaching to our dearly beloved evangelist Walde Estrada Almeida, ating beloved pastor, mga minmahal and beloved assistant pastor Lina Kumon Almeida. Greetings my beloved Almeida children, mga minmahal. Ganon din po sa ating mga beloved ka-preacher. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ganon din sa ating mga bisita na ngayon lang po kayo nakadalo. Welcome po kayo sa banal na gawain ng ating pinakamahal ng ating mahal na Panginoon. Praise God. At sa pagkakataong ito, mga minmahal, handa po natin ang ating mga Biblia. Tayo po ba'y pinagpala, mga minmahal, mga anak ng Diyos? Amen, say amen. Dapat masaya tayo. Amen. Linggo ngayon. Amen. Pinagpalang lubos sa manapan ni Jesucristo. Mga bagamat wala po ibang mga worker, ilang choir, maging ilang mga kapatid dahil may gawain na po sa Laurel. Doon po sila ngayon, mga mahal, sa ating Sunday service. Praise God. Talagang, sabi nga ng Bible, darating ang panahon, marami ang aanihin, walang magani. Sa 2,000 taon na po nakalilipas, 2025 na, wag na po tayo sa ating sarili mag-question, magtanong, magtatagal ba ang mundo? Ang daigdig natin, mga mahal, ay hindi na po sa paginhawa. Ang ocean layer natin, wasak na. Maraming taong namamatay sa stroke, namamild. Yung iba dahil sa tindi ng init, singaw ng araw. Mga mahal, dito lamang ay pinakikita ng mahal ng Panginoon. Salvation obtained to faith in Christ alone. Ang kaligtasan, mahalaga. Bilang mananampalataya, hindi masama na maging busy ka sa iyong trabaho. Hindi masama, maging mahal, na mag-abala tayo para sa isang bagay. Ang masama ito, yung lagi ka ma-absent sa gawain ng Diyos. Kasi, hindi natin hawak ang araw, ang Diyos lang ang nakakaalam niyan. Ang paglilingkod sa mahal ng Panginoon, sa iba, walang kabuluhan. Ang kaligtasan, kaya nga mga mahal, kung hindi totoo to, hindi po tayo mag-sacrifice, mag-ayuno, lahat ng ginagawa natin, walang kabayaran, walang bayad ito eh. Ang mga bagay, ginawa ng mahal na Panginoon 2,000 years ago, yung sinasabi, mga mahal, gospel and salvation. Kaya ang sinasabi ng mahal na Panginoon, kapag nanampalataya ka, ano ang pakinabang? Kapag ikaw, isa sa pamilya mo, ikaw ay nanampalataya, kahit yung nakapaligid mo, ayaw maniwala sa iyo. Susuko ka ba? Iiwanan mo dahil inusig ka. Sabi naman ng Panginoon, and thou shalt believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. Kapag nanampalataya ka, darating ang panahon, bago maguna ang mundo, kinakailangan madala natin ang pamilya natin sa gawain ng Panginoon, maging ating mga kaibigan. Amen. Dahil sinabi ng isang lalaki, and brought them out and said, sabi niya, Sir, what must I do to be saved? Noon po, may nagtanong na, paano ang tao maliligtas? Hindi, mga mahal dito, punta ka sa ibang bayan para makaligtas ka sa mga salot. Dahil mapira ang tao, punta sa ibang bansa.
Pero yung kaluluwa mo, kailangan ito. Maligtas ang tao. Kaya sabi ng Biblia, sinabi noon, Panginoon, paano ba ang tao magkakaroon ng kaligtasan? Sabi naman na pa yun, napakasimple lang. Kapag ikay nananampalataya, pati pamilya mo, maligtas mo sa impyerno. Kaya po, unang talata, Acts chapter 16 verse 30 up to 31. Ang ating pong paksa ngayon, salvation obtained through faith in Christ alone. Mga mahal, kaligtasan, ito'y matatamo sa inyong pagtalima. Kapag nagpabaya ka, ayaw mo makinig, matigas ulo mo, mga mahal, naging tayo palalo sa Bible, yung hindi nakikinig, hindi yan pinagpapala. Pero yung nagpapahalaga ng salita ng mahal ng Panginoon, magkakaroon ka ng kaligtasan. Kaya hindi pakibasa. Amen, praise God. From the book of Acts, chapter 16, verse 30 and 31. Verse 30. And brought them out and said, Sirs, what must I do be saved? Verse 31. And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Amen. Dito po sa mga aklat ng mga gawa, Kapitulo 16 at talata ay 30 hanggang 31. At sila inilabas at sinabi, Mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? 31. At kanilang sinabi, Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Yes, amen. Everybody say amen. Mga mahal, medyo okay na malat pa kasi katatapos ko lang eksakto ngayon mag-preach sa Hong Kong. Ang dami na pa ng kapatiran ngayon sa Hong Kong. Nakaka-bless po yung ating mga kapatiran. God bless you niya sa Hong Kong. Katatapos ko lang po, mga mahal, mag-preach. Mga mahal, Holy Supper din doon sa ating bansa na yan. Doon nakikita po natin yung pag-unlad. Talagang ang panahon, marami nang iniligtas sa mahal ng Panginoon. Sa iglesia natin, kung hindi totoo ito, sino ang nagpagaling kapag tayo may mga krusada? Mga tao, mga mahal, umiiyak sa kagalakan. Sabi nga nung isa na pinagaling ng Diyos, sa krusada, mga mahal, ilang taon nagpunta sa mga pagamutan, ilang taon nagpapakumpine, pabalik-balik sa mga albularyo dahil wala ng pera, patyaga na lang, walang kagalingan, hindi makalakad. Oras lang ang kanilang nilaan sa krusada, pinalakad ng Diyos. Pagbalik, kasama yung pamilya. Dahil yan na sinasabi ng banal na kasulatan, kapag nagtiwala ka, nanampalataya ka sa mahal ng Panginoon, magkaroon ka ng kaligtasan, yung kaluluwa mo, makapag-akay ka pa ng kaluluwa ng ibang mga tao. Kaya sinasabi, noon pa man, may kaligtasan na. May relihiyo na. Ang tao ay nagtatanong na, Panginoon, gusto namin maligtas, ano ang aming gagawin? Napakasimple lang ng sagot ng Diyos. Ang sagot ng Panginoon, maniwala ka, manampalataya ka. Ngayon ay narito po kayo. Ano ang ating pinag-uusapan? Mula MC hanggang ngayon, magsiawit kayo sa Diyos sa mga himno, ng mga salmo, magpatotoo, ipahayag ang salita ng Diyos. Anong ating pinag-uusapan? Kaligtasan, pagkain ng ating kaluluwa. Isip ng tao, mga mahal, isip ng lamang ng tao, sayang law yung panahon na kanilang inilalaan. Dapat magtrabaho na lang, may mapapala ka pa. Pero kapag tuwid na yung paa mo, makapagtrabaho ka pa. Kapag may sakit ka pa, makapagtrabaho ka na, hindi. So, ibig sabihin, ang kailangan, ang importante sa buhay ng tao, para siya ay maligtas, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Magtanong ka, mga mahal, totoo ba ang Jesus Miracle Crusade? Sabi ko nga, kung hindi totoo ito, ilang taon na po yung iba na naglilingkod sa gawain ng mahal na Panginoon, andito sila. Hindi man lubusan na pinagpala sa mga material na bagay, pero andito sila. Taos-puso yung kagalakan na pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Walang kaligtasan. Sabi po ng book of Acts chapter 4 verse 12,
Mga mahal, neither is there salvation. Hindi ang relihiyon. Ang Papa na Roma, kita mo yung nabalitan, namatay na. Ngayon, may ipapalit at yung papalit na yun ang gagamitin ng kaaway para magkaroon ng one world religion. Di ba? Kapag ang tao'y pinaniwala dyan, bulagin ni Satanas yung isipan ng tao sa ibang relihiyon, doon na po papasok, mga mahal, yung kapahamakan. Kaya walang ibang kaligtasan, hindi ang relihiyon. Sabi po ng Acts chapter 4 verse 1, kaya hindi, pakibasa. Konsi. From the book of Acts chapter 4, verse 12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. Amen. Yes, amen. Dito po sa mga gawa, dito sa 4 at dito sa versikulo 12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas. Walang ibang pangalan, walang ibang relihiyon. Napakaliwanag po noon. Dito, mga mahal, for there in none other name under in heaven given among men whereby we must be saved. Ang kaligtasan, hindi po ito mahanap sa sabungan. Ang kaligtasan, hindi po ay mahanap sa sugalan. Hindi mo ito mahanap sa mga pulang ilaw sa kasiyahan sa mundong ito. Hindi mo mahanap sa relihiyon. Ang kaligtasan na sinasabi ng ating mahal na Panginoon na noon pa man, hinahanap na maraming tao. Kaya mga mahal, ang daigdig ay magwawakas na. Pero andun pa rin yung pagmamatigas na mga isipan. Ang katuwiran, may relihiyon na kami, may kinagisnan na kami, sapat na ito. Kung kailang gusto namin magsimba, yun lang ang gagawin namin. Pero kung hindi mo bibigyan ng importansya yung buhay mo, hanggat may buhay ka, may lakas ka rito sa mundong ito, mga mahal, sayang kapatid. Kaya mga mahal, tayo ay nangangaral, nagpapatotoo. Sabi nga ng isang mangaral, hindi para dumami yung member, kundi gampanan po natin ang tungkulin natin sa Diyos. Habang narito, ibuka mo ang iyong mga labi, isigaw mo ang iyong labi sa pagpupuri, mga mahal, sa pagpapatotoo ng salita ng mahal na Panginoon Kristo. Mga mahal, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ikaliligtas ng tao. Kaya ang sinasabi, ang utos ay dapat sundin, unang-una ay yung mananampalataya. 10:17. Ano ang sabi ron? Kapag ikaw ay nakinig, mga mahal na nampalataya sa mahal na Panginoon, makukuha mo ang pananampalataya, sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ni Kristo. Kung sabihin mo, hindi totoo, kayo na lang, ay hanggang diyan ka na lang. Hindi mo maunawaan yan. Hanggang sa umusik ka, nagsasalita ka na ng nagsasalita, hindi mo alam yung sinasabi mo kasi hindi ka nakikinig. Lahat naman na nandirito, mga pilosopo yun nung araw. Lahat may kanya-kanyang katuwiran nung araw. Pero bakit narito tayo? Dahil binuksan yung ating isipan ng salita ng mahal na Panginoon Kristo. Nakinig tayo eh. Amen? Everybody say amen. O sabihin mo isang pagkain masarap, hindi mo man tinikman. Nagsabi agad, hindi man masarap yan, hindi mo naman tinikman. Pero kung tinikman mo, bagay mahal, sa iyong labi, sabihin mo, balikan mo, masarap man ito. Di ba? Ang salita ng Diyos ganon. Habang dumadalo ka, 1, 2, 3, hindi man nalutas yung problema mo, hindi pa lubos gumaling yung karamdaman mo, magpatuloy ka na dumalo, mga mahal. Hindi yon, mga mahal, lugi. Habang dumadalo ka, makita mo sa iyong sarili, tatayo ka sa pulpito, sabihin mo, totoo nga ang sinasabi ng nagsasalita. Kaya, mga mahal, ang kaligtasan kasi, ito'y nakasalalay sa mga personal ng ating sinasampalatayanan. God, leader, and religions. Maraming mga mahal magagaling mag-preach. Maraming magagandang sambahan. Pero makita mo po lahat ng sumasamba ron, nagsisigarilyo. May bisyo. Amen. Everybody say amen. Kung ano yung kasalanan sa sanglibutan, yun ang ginagawa nila, 2 asawa, 3 asawa. Kung ano yung pinagbabawal sa Biblia, yun ang kanilang ginagawa, yung kasalanan.
pero may relihiyon. Ang tanong ba, maligtas ba yan? Napakaliwanag po, ang kaligtasan daw ay nakasalalay sa personal ng ating sinasampalatayanan. Ngunit kung ang ating sinasampalatayan ay hindi makapagliligtas, ikaw ay lugi, kapatid. Kaya kung maglilingkod tayo sa Diyos, maglingkod na tayo ng buong katapatan. Amen? Paglingkuran natin ang Diyos ng buong may pananampalataya, pagpapahinood, at buong pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng 1 John chapter 3, verse 23, and this is the commandment. Kindly po. Amen. Praise God. From the book of 1 John chapter 3, verse 23. And this is His commandment, that we should believe on the name of His Son, Jesus Christ, and love one another as He gave us commandment. Amen. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 3, talatang 23. At ito ang kanyang utos, na manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Kristo, at tayo mga ibigan, ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. Mangimal pag-ibig. Yan sabi, and love one another. Hindi natin nakita sa relihiyon. Kapag may krusada ba yung relihiyon natin? Bubuhatin yung lumpo, i-assist. Yung mga nagbuhat na yan ay 10 araw pang walang kain, nagpasting pa. Hindi natin nakita yan na inuutos sa relihiyon, di ba? Pero dahil ito, yung pag-ibig na iminulat sa atin, ito yung tunay na kaligtasan. Dahil sabi ng Biblia, ang tunay na relihiyon ay dalawin ang mga dukha at ang mga alila at ang mga mga balo sa Biblia at tulungan sila na sila'y ilapit sa katotohanan. Everybody say, Amen. Kaya ang kautusan naman ng Panginoon in this commandment that we shall believe on the name of the Son of Jesus Christ. One love, isang pagmamahal, another that give us the commandment. Gawin po natin na may buong katapatan. Praise God. Ating mga mahal mga kapatid, natapos ating crusade. Iba mga kapatiran lahat gumalaw. Kaya nalugod naman ang Panginoon. Iba hindi man nakapag-sounding, hindi man nakasama sa mga sounding ng ating crusade, pero na doon ginamit nila yung kanilang pinansyal, nagbigay sa gawain ng Diyos. Kita naman natin, sabi ng mahal na Diyos, isang kaluluwa na ligtas ng dahil sa iyong pagtulong, 1,000 anghel nagpuri sa langit. O ngayon, yung mga baguhan natin ng bunga ng crusade, last week, sa Laurel, kasama na, nagdoon sa Laurel, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Kaya, ang tunay, nakasalalay sa tunay na leader. Ang dearly beloved noble parents in the Lord, yan po yung iminulat sa atin nila eh. Yung pagpapagal, pagmamahalan, pag-iibigan, pagsasakripisyo. Walang bayan. Yung hindi ka nga lang pakainin, sabihin mo, yung iba nga mayroon nga tayo nakilala, challenge. Huwag lang kumain ng 10 araw, bibigyan din ng 10 milyon. O ang ginawa niya, mahal, hindi niya kinuha yung pera dahil mamamatay siya. Pero sa atin walang bayad, nagpasting ng 10 araw, alang-alang sa kaligtasan. Yan ang tunay na religion. Tingnan po natin, mahal, nakasalalay ang kaligtasan. Ating beloved praise in the Lord, grabe. Yan yung pattern natin. Kaya hanggang ngayon, kahit saan man sulok ng bansa natin may krusada. Walang krusada na hindi naghimala ang ating mahal na Panginoon sa GMCIA. Hindi sa prayer ng panalangin ng mga preacher, bawat isa amin. Kami kumbaga ay pinagkatiwalaan. Karuktong tayo. Subukan mo po. Yung wire na yan, wire. Kapag tinanggal mo sa main, mamamatay siya. Wala siyang power. Kapag humiwalay ka sa tunay na man of God, sa kanilang prayer, Christian ka rin, pero wala kang power. Amen? Kapag humiwalay ka sa tunay na reliyon, sa tunay na Diyos, may nasabi ng Biblia, makimal Christian ka pa rin, pero wala sa iyo yung Holy Spirit. Sa atin, mga mahal, the first prayer, our dearly beloved parents in the Lord. Bawat pagluhod natin, bawat pagpupuri natin, dahil tayo nasa katotohanan dito.
Kayo na nadyan, nagpapagal, iba hindi pa nakain, maghapon, grabing init. Gagawin nyo ba yan? Kung hindi natin iniibig ang Diyos. Iba din sa amen. Yung iba nga meeting talaga iniiwan, hindi nila tinatapos. Pero dito, mangimal hanggang umaga, madaling araw, nagpuri na iba. Hanggang ngayon, wala pa naman sikmura. Maghapon na, mag-alas 3 na, andito pa rin, galak na galak, nagpuri sa Diyos. O, anong ginagawa natin sa relihiyon nung araw? Mga beloved brother and sister, ito yung si Maria Magdalena, ito si Pablo, ito si Peter, gagawa tayo tatapat. Tapos, sabay labas. Paglabas, di ba? Yan ang buhay. Kaya, mga inmahal, yan ang sinasabi ng ating, bakit lumago ang ating iglesia? Ito yung itinuturo na walang kapaguran na pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Amen. Sa bawat pagpatak ng ating luha, pumapatak ang presensya ng mahal na Panginoon. Lalong lumalago ang gawain ng mahal na Panginoon Kristo. Kaya, huwag tayong manghimagod dahil tayo nasa buong katotohanan. Ang Diyos, mga mahal, sabi nga, nalalaman natin siya ay naparito bilang anak para tayo sakupin niya. Sa 1 John chapter 5 verse 20, and we know that the Son of God is come. Amen? Everybody say, Amen. Hindi yung relihiyon na ini-scam ang tao. Dito, mga mahal, unang-una, sabihin namin sa inyo, mga preacher, mga worker, kami po walang sahod dito. Amen? Sabi nga ng pamilya namin, ang tagal mo na nagsiservisyo sa church nyo. 4 na dekada na. Isip nila puro yaman. Matagal ka na dyan. Kung sa gobyerno, 30 years, pag nagretiro ka, mayroon ka raw 7 million. Pero sa atin, ang paglilingkod dito, walang retiro. Amen? Sa kapitan, kapitana, pwede kang, kung umayaw ka, pwede ka umayaw. Maglingkod ka sa gobyerno, 30 years, pwede ka nang umayaw. Sa atin, walang ayawan. Amen. Everybody say amen. Kaya makikita mo rito, mga kapatid po natin sa mahal na Panginoon, nasa katotohanan. Kahit anong hirap, susuungin nila. Bumagyo man, uminit man, umaraw man, may pagsubok man, walang pagsubok, susuungin nila dahil sa pag-ibig kay Kristo. Sarili yun, hindi ito na ituro sa atin. Sabi naman ng Panginoon, 1 John chapter 5, verse 20. Kaya, beloved concept. From the book of 1 John chapter 5 verse 20. And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Amen. Dito po sa mga aklat ng unang Juan, Kapitulo 5 at versikulo 20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan niya ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Everybody say amen. Understand? Everybody say praise the Lord. And we know that the Son of God is coming and giving us an understanding that we may know that is true, and we are in him that is true. And even he is the Son of Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Siya ang Diyos, sabi ng Biblia, binigyan kayo ng pagkaunawa and understanding. Hindi bahagi. Binigyan nyo unawain natin. Bakit namin ipinaliliwanag hanggang sa pagpupuri rito? Mga mahal, sabi ng ating taga-MC, ang pagpupuri, ipalakpak ang inyong kamay, pagpupuri sa Diyos. Sa relihiyon, napakatahimik, hindi makabasag ng itlog ang galaw. Amen? Hindi po madinig mo yung dasal na sinasabi. Batingting lang ng pari ang matidinig mo ng sakristan doon sa taas. Ring!
palay, kakain lang ng ice cream. Diba? Paglabas, ring, nabasbasa na ang patay. Langit na kuno. Pero sa atin, napakasarap maglingkod sa Diyos. Hindi tayo papayag na uuwi, na hindi tayo nagagalak, na umiiyak, na nadama ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Binigyan kanya ng pangunawa upang makilala mo siya'y totoo. Siya'y totoo. Kaya nga, Jesus saved and Jesus miracle. Yung nakadipa, nakatayo sa iyong tahanan, hindi yun totoo. Yung pisang ko ng DepEd, assistant ng Quezon, sabi sa akin, dahil mga merli may Diyos po kami, Diyos na rebolto, sinlaki ko. Bata pa, elementaryo pa na ako, nakikita ko doon sa bahay ng lula ko, bibili siya ng mamahalin damit. Dahil mga sundalo yung mga anak niya, bakit mahal, nakikita ko doon nagdadatingan, lahat gumaganon. Tinanong ko minsan doon, kasi yung aming rebolto, malaki po yan, may salamin, napakamahal. Pinag-aambaganan niya anong mga magkakapatid ng mga lolo namin, pinag-aambaganan nila. Mga mahal, nung nakaraan lang nito, mga week lang before crusade, sabi sa akin, Boy, pwede bang umambag ka sa Diyos natin dahil iuuwi sa atin mismong mga merli ngayon? Sabi ko, ang Diyos ko nasa langit, buhay. Kung sinabi ko, matisod man sila. Mahal. Pero inaisip ko, kung hindi din natin sabi ang katotohanan, mananatili silang bulag. Sabi nga ng 4:4 ng 2 Corinthians, ang tao mananatiling bulag sa mga himala ng Diyos dahil sa mga imahen, dahil sa mga rebolto, dahil sa relihiyon. Ang sabi ko, pasensya na. Ang Diyos ko kahit 5 hindi ako magbigay dahil dito ang Diyos ay buhay. Hindi sa rebolto, hindi sa nakadipa. Ang sabay bawi sa akin, alaala lang naman yung gaya ng picture mo, inaalaala kapag wala ka. Sabi ko, buhay pa ako. Pag wala na ako, sa kanyo tingnan yung picture ko, di tahimik sila. Minsan may mga tao, na pinipilit nila yung kanila, yun yung totoo. Yun yung pinagpipilitan nila. Amen. Sabi ko, buhay pa ako, titingnan parang daw yung picture ko, maalaala. Amen. Hindi mo ba ang Diyos mo may picture? Amen? Nung nakipag-usap si Moises sa mahal na Panginoon, anong kaharap? Tao ba? Punong kahoy, umaapoy, nagsasalita, 10 Commandments. Amen? Ang Espiritu ng Diyos ay kagaya po ito ng apoy. Kaya kapag nakita natin na yung presensya ng mahal na Panginoon sa atin, nagpupuri, parang apoy yan. Maramdaman mo ang init, lumalamig sa atin, pumapasok sa akin, kawan nagtitrimbol tayo, napupuspos tayo. Yan yung presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody say amen. Na parito, unawain natin. Kaya mga baguhan, huwag po kayong magpadoctrine sa iba. Kung kayo'y galing na po sa relihiyon, totally, 100%, talikuran na po natin yan. Darating ang araw sa Afrika ngayon, sa Europa ngayon, mismong sila na ang nagwawasak, hindi na tumatawag ng pastor, evangelist. Sila na mismo ang nagwawasak. Nagkaroon po ng kagutom ang bansa. Nagdasal sa Diyos sila, mamatay sila. Walang tumugot. Itinapon nila, winasak nila. Dahil sabi naman ng Bible, darating ang araw. Lahat ng relihiyon, mga mahal, itatapon nila ang Diyos nilang nakilala at hahanapin nila ang tunay na Diyos, Espiritu at katotohanan. Kaya sabi ng isang lalaking mayaman na ating binasa kanina, Panginoon, gusto ko rin maligtas. Bagamat siya may relihiyon, mayaman sa Panginoon, gusto ko rin maligtas. Ang sagot ng Diyos, magtiwalat manampalataya. Hindi sinabi ng Panginoon, kilalanin mo ako sa pamagitan ng isang imahin, isang rebolto. Kundi ang sabi ng Diyos, manampalataya kayo. Kaya kayo na narito, na nagtitiwala at nananampalataya, hingin nyo sa mahal na Panginoon lagi ang inyong kahilingan, ibibigay ng Diyos. Ano po ang sabi ng sunod na talata?
ang Panginoon ay tunay na Diyos sa Jeremiah chapter 10, verse 10. Tunay, hindi laruan. Kita mo yung pusa. Bigyan mo po ng laro ang isda. Titingnan lang ng pusa. Di ba? Pero bigyan mo ng tunay na isda yung pusa, ngangat-ngatin niya yan. Mas matalino pa yung pusa kaysa tao. Ay nakadipa lang yung rebolto, lumuha lang yung rebolto, Allah. Yung tao na professional, sub-sub na yung kanyang muka doon sa siminto. Pero walang tumugon ng prayer. Amen? Yun ay Diyos-Diyosan. Isda-isdaan yung pusa, hindi niya pinansin. Sino matalino? Matalino pa yung pusa. Hindi niya nilapitan. Dahil alam niya na, isda-isdaan. Ano yung Diyos-Diyosan? Nakadipa, may kamay, hindi nakahawak, may mata, hindi nakakita, may tinga, hindi nakarinig. Ang Diyos natin narito, nakikinig ng panalangin natin. Kaya lumapit yung mga paralyzed, lumapit yung mga may sakit sa ating gawain, maging mahal nangangatal. After ng puri, after lihans, maging mahal umuwi, diretso ang lakad. Amen. Hindi naningil, hindi nagbayad. Ang inihingi lang ng ating dakilang Diyos, pananampalataya sa Kanya, yun ang nais ng mahal na Panginoon. Kaya, beloved na aking malanak, pakibasa. Amen. Praise God. From the book of Jeremiah chapter 10 verse 10. But the Lord is the true God. He is the living God and an everlasting King. At His wrath the earth shall tremble, and the nations shall not be able to abide His indignation. Amen. Dito po sa Jeremias, dito sa 10, versikulo 10. Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kanyang puot ay mayayanig ang lupa at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. Amen. Amen. Everybody say amen. Marami na po nag-i-impaking bansa ngayon. Mayroong bansa na nasusunog. Mayroong bansa naman na lumulubog sa pamagitan ng tsunami. Yung dagat pumupunta sa kapatagan. Yayanigin na ng Diyos, Muslim country. Nung ako po ay nasa Dubai, napunta ako ng Abu Dhabi. Nung pabalik kami, commute lang kami. Pagkagaling Abu Dhabi, kasama ko, tatlo kami. Pagbaba ko ng tren, galing kami ng Abu Dhabi. Hindi kami, sabi ko, ba di tayo makadaan dito? Doon sa kalsada, yung mga Muslim, doon sa Dubai. Nung pagkagaling ko Abu Dhabi, nakita ko, grabe. Hindi ako makadaan. Doon sa kalsada, wala din makadaan sa sakyan. Nakasubsob lahat sila. Nakasubsob na nagdarasal talaga sila. Dahil yun ang paniniwala nila na ang Diyos ay tutugon sa kanilang mga panalangin. Pero dito sa ating Jeremiah chapter 10 verse 10, and the Lord is the true God, and He is the living God, in everlasting King. And the earth shall tremble, and the nation shall not be able to abide in indignation. Siya ay buhay. Ha? Amen. Hindi siya nakadipa. Hindi siya makimal naroon na nasasamba ka roon, na nakaharap ka roon. Sabi, siya ay Diyos, siya ay buhay na Diyos, at walang hanggang hari. Ang kaniyang puot ay yayanig sa lupa, at hindi matatagalan ng mga bansa ang kaniyang galit. Ito na. Yung gera ba? Bangin mahal. Netherlands, communist country. Walang Diyos yan. Yung mga takda na mga iyong kapisanan, mga matitinding salot, sabi ng Banal Sulatan, mga mahal, hindi na matatagalan ng tao ang galit at puot ng Diyos. Yayanigin na daw niya ang lupa, at hindi na matatagalan ng tao, hanapin na nila eh. Yayanig, ibig sabihin nyo yanig, lindol. Mga mahal, sa ating bansa, may nakalaan po malakas na lindol. Aywan ko lang kung ano magagawa ng ating pamunuan mula sa ating presidente. Kapag dumating ito, Riksyo ba? Makukuha mo ba yung tao sa ilalim? Anong magagawa ng ating mga public servant? Anong magagawa ng mga tao? Kung ikaw mismo public servant, natakluban ka na rin.
Dahil sabi ng Bible dahil sa paglimot ng tao sa tunay na Diyos at naglingkod sa ibang Diyos, yayanig ang lupa sa matinding galit. In 2025, in 2026. Ang mga panahong ito, marami na pong mga experience tayo nakita. Marami mga sakit at mga sanot ang dumating. Pero lahat ng Kristiyano na nagtapat sa Ebanghelyo, patuloy silang iningatan ng ating mahal na Panginoon. Tuparin mo. Last na verse ito. Mabilis ang oras. Sa 1 Timothy chapter 6, verse 14 up to 16, tuparin mo ang utos. Walang dungis. Huwag mong dungisan ang pagkakristyano natin. Everybody say amen. Huwag mong ipare sa iba, sa reliyon. Doon na lang ako, walang bawal doon. Sa inyo, ang daming bawal. Alam niyo po, mangin mahal, yung katagang bawal sa tao, pwede mong labagin Sa Diyos, kapag umiibig ka sa mahal na Panginoon, yun po yung tinuturo namin. Sabi nga na iba, hindi ko po kaya, Brad, sumunod sa inyong patakaran. Unang-una, yung kabanalan, pagbibihis ng babae, pagbibihis ng lalaki. Hindi ko po kaya. Dahil ako naman ay bata pa, ganito na yung buhay ko, hindi po kaya. Gaya ng isang tumboy sa Dubai. Grabe, mangimal siya, katumboy. Talagang kung pag-uusapan yung gawang lalaki, kaya niyang gawin. Mangin mahal, sabi niya, sinumpa pa niya, hindi ako sasamba dyan sa Jesus Pera Crusade. Ang dami niya, yung ako'y magpapalda, ay nakasiti siya. So, turuan ako ng ganitong kasuotan. Never, nagawin ko yan. Mangin mahal, habang siya po ay kasama na isa nating kapatiran, na yung kasama nating kapatiran niya, ay kung remember, mahaba ang buhok. Mahaba ang buhok niya, mangin mahal, pinapanood niya. Ang ganda naman tingnan nito, mahaba ang buhok, mahaba ang palda. Mangin mahal, sumamba siya. May pagsamba niya, nakaganyan siya. Oo, lalaki. Para ipakita, lalaki siya. Pamayawang, kamaw, straight. Hindi ako maniwala dyan. Ay, nung umawit ang kwarsulim, hagulhol ng iyak. Iyak na iyak, hindi mapigilan. Sabi ng isang adult choir, hindi siya tinawag, Brad, sis, mahal ka ng mahal na Panginoon. Kaya ka umiiyak, hinihipo ka na ng mahal na Panginoon. Hindi. Sabi niya. Hindi ako, tagal ko na ganito kasuotan ko, dahil lang dyan, babaguhin niyo ako. Sabi ng isa, adults, hindi kami ang magbabago sa inyo, dahil ang nagbago sa amin, ang Jesus Miracle Seed, si Kristo, ang Diyos ang magbabago sa iyo. Hindi kami, ikaw mismo, ang Diyos ang magtuturo sa iyo. Pagka-altar call, sabi niya nung tumboy, lalaki yon, bautismuhan na ako ngayon din. Pang-bautismo sa kanya, pinagsuot na siya, nasuot na bestida. Ikot siya, Ano ba nangyari na sa akin? Nabaliw na ako, sabi niya. Ako ba ito? Mangin mahal. And glory, adult square yun, at saka pareho na patol isang finest. And glory to God, mangin mahal. Ngayon, isang nangganap na adults at finest, dalawa yan, ginagamit ng mahal na Panginoon. Hindi kami. Balihans kayo, mag-pray kayo, pa-counsel kayo. Sa atin, imposible natin gawin. Amen? Yung lalaki, maging tunay, yung bakla, maging tunay na lalaki, imposible. Pero sa Diyos, walang imposible. Ayun, lalaki. Talagang pag pumurmay, talo ka pa. Ganyan sa'yo. Minsan nga, nung siya'y baguhan pa raw, sa Panginoon, nakapangsuot na po, adult choir, na pang-adults. Mayroon na para minsan, mga mahal, doon daw, nag-withdraw siya ng pera para ipadala sa kanyang labuan sa Pinas. Arabo, may nakaabang sa kanya, tututukan siya, hold the pin siya. Mga mahal, ay naka-uniform siya ng pang-adults. Naisip niya, dati naman ako'y gumagawa. Sabi niya, sige, lumapit ka, hallelujah ka. Hallelujah ka, lumapit ka. Pero naka-asta siyang gano'n. Sabi niya, hallelujah, ako nga pala binago na. In Jesus' name! Sabay takbo yung Arabo, hindi siya inold up. Alam na may pera siya. Diba? Alam niyo mga kapatid, sa atin, tanggapin natin
na ang ating buhay ngayon, hindi na sa atin. Sabi ni Pablo, ako'y abogado, siya ay magaling na abogado, public servant. Iniwan niya yan. Sabi niya, hindi ako narito sa inyong harap para ipakilala ko na ako isang taong abogado. Narito ako sa inyong harap dahil si Kristo ang nagbago sa akin. Si Kristo ang tumawag sa akin. Kaya sa buhay namin, sa bawat salita dito sa pulpitong ito, hindi kayo hinihingkayat namin, ini-encourage namin kayo na panahon na magpatotoo tayo, gumawa tayo ng mabuti sa harapan ng ating Diyos na buhay. Last verse, tuparin mo ito, walang dungis, kapintasan, hanggang maipakita mo sa Panginoon, hanggang sa magbalik ang Diyos. Kindly po, pakibasa. From the book of 1 Timothy chapter 6, verse 14 up to 16. That thou keep this commandment without spot, unrebukable, until the appearing of our Lord Jesus Christ, which in his time he shall show, who is the blessed and only potentate, the King of kings and Lord of lords, who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto, whom no man hath seen, nor can see, to whom be the honor and power everlasting. Amen. Dito po sa mga aklat ng 1 Timoteo Kapitulo 6 at versikulo 14 hanggang 16. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo, na sa kanyang kapanahunan ay ipahayag na siya mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen. 16. Na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag, na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o magkikita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan. Siya nawa. Hindi nakikita. Kapag magpipray ka, hindi mo nakikita. Iba di say, praise the Lord. Siya ay walang hanggang Diyos, walang hanggang kapangyarihan. Iba di say, praise the Lord. Para kayo ma-revive lagi. Kapag magpipray, lagi nakapikit ang mata. Amen. Madalas kasi ibang kapatiran dyan, nagpipray, kaya nadi-discourage. Pikit, yung isang bulak. Natisod pa. Hindi natin madama ang presensya naman ng Panginoon. Ganapin natin na walang dungis, walang kapintasan sa harap ng Diyos hanggang sa kanyang pagpapakita. Kaya yung pagbabago ng ating mga kapatiran dito na imposible, bugbugin man yun, nagpatotoo, napakinggan na ninyo, mga mahal, niloblob nung kapatid niya, nung kanyang tatay, sa tubig, sa drum, para magbago. Ayako na may kapatid na bakla. Ayako! Papatayin kita. Isa mabuhay ka. Ayako may kapatid na bakla. Niloblob siya. Lalaki ka na, babae. Pangalawa, lalaki ka, babae. Pangatlo, tinanggalan. Hindi na siya talaga, lumulubog na yung tubig. Si Father Jamie Tobes. Ano? Lalaki ka na? Sirena. Sa ganit ng tatay, talagang tatakbo siya. Pero nung umalis siya, nung sinabing siya ay sirena, hindi kayang baguhin ng ipatay siya. Pero napunta sa Lot, sa Jesus Miracle Crusade sa Manila, itinaas ang kamay, doon siya binago. Kita niyo yun, nagpatotoo? Malaki pa sa akin ngayon. Ngayon, para nang si Tyson. Amen? Kaya totoo ang Diyos natin nagbabago. Ang tunay na relihiyon, dalawin ang mga dukha at araw-araw ipakita ang pagmamahal at pag-ibig gaya ng ating ginagawa na pagsamba sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po tumayo, awitan natin ang mahal na Diyos. Masarap mag-preach, pero mabilis po ang oras po natin. Kahit tayo nasa sariling church na natin, may oras pa rin po tayo. Tayo po umawit sa mahal na Panginoon. Tagalog na lang, awitin natin yung salamat. Dati marami tayong kaibigan, subalit nag-iisa kapag may problema na tayo, wala, iniiwan na tayo. Pero narito tayo, lubos na pinagpala ng mahal na Panginoon. Awitan natin ang mahal na Diyos. Hallelujah.
dati ako ay parang nang isa. Purihin po natin Diyos. Kung may baguhan po, kailayo naman damdamin nila. Gaita hanggang kailan ba hihintayin? Purihin po natin ang Diyos sa buhay. Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal ay tunay sa akin. Always ikaw na lang nagbigay ng pansin. Hallelujah! Ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa akin, dalangin, wala na iba. Sa iyo ako'y may halaga. Tayo'y mahalaga sa Diyos. Salamat na pinala kita. Dati tayo, kapag may mga kaibigan tayo, kapag may problema, isa-isa silang nawawala. Kahit may mga kasama, napakapalad natin, nasumpungan natin ang katotohanan. Damdamin, malayo ang kanilang kalooban. Kahit pamilya natin, dumating sa atin ang katotohanan. Hihintayin sa aking puso sana ay dumating. Hallelujah. Ang pagmamahal ay tunay sa akin. Always you. Hallelujah. Ikaw na bigay ng pansin. Purihin natin ang Diyos, mga kapatid. Nagmahal sa akin. Hallelujah. Ang sagot sa akin, dalangin, wala na iba. Jesus. Hallelujah. Salamat na kilala kita. Oh Jesus, oh Jesus, ikaw lang bigay ng pansin. Ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa dadali, wala na iba. Jesus, ngayon na nalalaman ko na. Hallelujah. Sa iyo ako may halaga. O salamat na kilala kita. Salamat na kilala kita. God bless you, beloved Artarcol, mga mahal. Alam nyo, sa bawat pagsamba natin,
nakarecord sa langit. Sa bawat paggawa natin sa kalooban ng Diyos, nakarecord sa langit. Nung araw, marami tayong kaibigan, marami tayong barkada, marami tayong kasamahan sa mga bisyo. Pero nung nagkaroon ka ng sakit, problema, wala ka matawag misa. Kahit pamilya natin. Pero narito ang Diyos. Pinahalagahan tayo. Pinagpala. Walang silbi ang buhay natin nung araw. Nung wala pa tayo sa gawain ito. Bagamat malayaw tayo, pero wala ang pangkagalakan natin nung araw. Paimbabaw lang. Yan ang totoo. Nagagalak paimbabaw lang. Nakagalakan. Pero itong kagalakan natin ito, sakripisyo sa gawain ng Diyos. Tunay na kagalakan! Kaya nga sabi ng baguhan, dito lang pala ako gagaling sa Jesus Miracle Crusade. Maraming taon ako'y nagpapagamot. Maraming pinuntahan ako, hindi ako gumagaling. Nung sa Jesus Miracle, nagpuri lang ako. Oras lang, pinagaling na ng Diyos. Kaya sinong hindi magdilingkod sa mahal na Panginoon? Huwag ka naman lamig! Hallelujah. Manalangin po tayo. Banggitin nyo sa inyong mga labi. Inyong pamilya, madala nyo po sa ating pagsemba. Inyong mahal sa buhay, inyong problema, inyong karamdaman di pa gumagaling, magtiwala tayo lagi sa malapay. Manalangin po tayo. Upod dakilat mapagpala namin Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat. Sa unang dalangin po ng aming beloved praise in the Lord and beloved children, na sila po ang ginamit pong instrumento para sa kaligtasan ito na amin natanggap ng bawat isa sa amin. Dalangin ko po anuman po ang mga karamdaman ng aming mga kapatiran, mga datihan, mga baguhan, may mga problema, iba naming mga kapatiran. Lutasin mo po, O Diyos, i-comfort mo po ang mga nalulumbay, ang mga nalulungkot na sa mga pagsubok, mga nasa bahay nila, nasa witness viewers, nasa mga ospital, maghimanla ka sa aming mga kababayan, sa lahat ng aming mga kapatid, na kung paano ka kumino sa mga krusada, marami kang pinagaling. Pagpalain mo yung mga anak in the name of Jesus. Sige po, mga mahal. Galing po tayo sa banal na gawain, kaliwang kamay, sa parte na inyong sakit, kanang kamay sa ulo, bilang point of contact, di mo yung karamdaman, isipin nyo lagi ang panalangin ng mga pastor, beloved praise the Lord, cast out in the name of Jesus, hallelujah, cast out sicknesses, infirmities, cancer, leukemia, cast out in the name of Jesus, asthma, diabetes, cast out in the name of Jesus, unbelief, doubt, cast out, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ang unang karamdaman, evil thoughts, lust of the flesh, lust of the eyes, cast out, pride of life, in the name of the Jesus. Problem, spiritual problem, material problem, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Mga mahal, taas ang kamay. Praise God. Tayo po ay laging masaya. Kahit nagugutom. Amen. Kahit naiinitan, huwag mong ipagpaliban na magpuri sa Diyos. Mainit man ang panahon, mga mahal, laging tatalon gaya ni David. Kaya yung problema si Goliath na tumba sa atin, yung Goliath ngayon, hindi literal na Goliath na tao, problema na iyong kinakaharap, tutumba yan sa iyong pagpupuri lagi. 3 times down, sabay-sabay. Hallelujah! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Shout, praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating mapagpalang Diyos sa langit. Everybody shout, praise the Lord. Bago po sa ating closing prayer, mga minmahal makabatiran, hallelujah, kung tayo po ay may mga baguhan, kayo po ay nais sumanggap, napakahalaga po na kaligtasan na nagmumula sa ating mahal na Panginoong Kristo. Praise the Lord, tayo po'y dumako po sa ating pumunang special offering. Tuwing araw lang po na linggo, bagamat katatapos lang po na ating krusada. Mangin mahal, alam po natin, mangin mahal na lahat ay ginamit sa gawain ng mahal na Panginoong Kristo. Dahil tayo po'y may mga binyo, may mga car po tayo na hinuhulugan para po sa ating church. Ang susi,
Magiman ng pagpapala ay yung ating sacrifice na pakikitulong, pakikibagay sa gawain ng mahal na Panginoon. Praise God, beloved elder, Brother John Posada, siya po ang mangungunang manalangin para po sa ating special offering sa araw na ito. Amen. God bless you, beloved Repeater of Emily. Tayo po'y manalangin sa ating special offering. Upo, dakilang magpala naming Ama, Diyos sa makapangyarihan sa lahat sa Panginoon Jesus. Minsan na ba sa pagintong pagkakataong malapang noon, na dito kami malapang sa kaloob ng special offering. Bawat kamay malapang noon, yung anuman ang kinalang pinagkakakitaan, malapang naghahalaman man o nagbababuyan, nag-opisina malapang, bayo, dagat mga pagpalain mo sila, walang trabaho man, bigyan mo silang pagkakakitaan, malapang sa sunod na nga, pag malapang noon, sinabi mo malapang bubuksan mo, rungawan sa langit, iulo mo ko ng Espiritu, bigyan mga Panginoon, walang umabot, para Panginoon, dalawa namin sa mahal Panginoon, basta mo sa mga Panginoon, aming mga pagkabilang mo silang pagkakakitaan, mahal Panginoon, bawat sa mga, sa umanat na langin ang aming na mahal ginalang mga lista, Wilder Sada Almeida, ito po ang aming dalangin, sa matamay pangalan ni Jesus. Amen.
Pastor Evangelist Wildy Estrada Almayor, Intern Prophet, maraming salamat o Diyos, hallelujah. Sa magandang panahon kintong pagkakat, pinagkaloob sa amin na muli kalulatiin, sambahin sa Espiritu at kalayaan o Diyos, hallelujah, na ikaw ay paglingkuran o Diyos. Maraming salamat mga Panginoon sa mga kapatiran namin nakapiling sa awa. Habang kapong ito o Diyos, sa kalakasan, patuloy mo ipinagkakaloob sa amin pananampalataya, itinig mo sa aming mga puso, maraming salamat sa paglawin sa awitan ng choir, praise God, sa kapuspusan ng banal na Espiritu, ibinuhos mo sa aming kalagitan ang iyong dakilang pag-ibig o Diyos, lalo tigit mahal Panginoon, ang iyong banal sa Ebanghelong kaligtasan, namin pong napakinggan dinalay mahal sa aming kalagitan, at pong kalakasan, namin pong napagpititiwala sa iyong pundasyon, mahal Panginoon, na yung aming pagtitiwala o Diyos, na ikaw ay noon, ngayon, na Diyos noon ngayon, magpagkalaman, salamat o Diyos, hallelujah, sa aming pong pasamantalang paghihiwalay sa hapong ito, mga Panginoon, kung paano kung ginabayan tungo, pinag-ingatan, sinamahan sa aming paglalakbay. Ganon mo kami hatid sa aming mga tahanan, malayo sa anong kadente, baon-baon ang iyong napakaspresensya ang dakilang pag-ibig. Ito po kasama namin panalangin. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen.